ipinahatid ng Chairman Emeritus ng ilang makabayang grupo na si Dr. Jose Antonio Goytia hinggil sa pagtanggi ng PNP na magsagawa ng loyalty check upang mapatunayan umano ang katapatan ng kanilang hanay sa Administrasyong Marcos Jr. Naritong ulat. Bilang Chairman Emeritus ng apat na sibiko at makabayang grupo, nagpahatid ng suporta si Dr. Jose Antonio Goytia kay Acting Philippine National Police o PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. hinggil sa matatag na paninindigan nito sa gitna ng mga espekulasyong kudeta sa Administrasyong Marcos. Bukod dito ay may ugong-ugong din ng planong pagbuwag sa kanilang hanay at kuwestiyonin ang kanilang katapatan sa gobyerno. Bunsod nito ay kamakailang ipinahayag ni Nartates ang kanyang pagtanggi sa isang loyalty check ng kapulisan. Anya, hindi na kailangan pa nito upang patunayan ang kanilang katapatan sa administrasyon. Iginiit din ni Nartates na wala rin siyang nakikitang banta ng kudeta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Goytia, ang tunay na katapatan ay hindi lamang sa salita, kundi pinapakita ito sa gawa. Bukod sa PNP, kamakailan ding pinabulaanan ng Department of National Defense ang umano'y laban sa Pangulo. Sa kabila ng mga pagpapakalat ng mga impormasyong ito, ay patuloy pa rin ang pagpapakita ng suporta ng iba't ibang hanay ng seguridad upang patunayan ang kanilang pagkakaisa at tiwala sa pamamahala ng Pangulo, partikular ang laban nito kontra korupsyon. Matatandaan na simula nang maumpisahan ang investigasyon patungkol sa mga anomalyang flood control projects, gayon din ang pagkabuo ng Independent Commission for Infrastructures, bukod sa pagkasiwalat ng mga anomalya, kabi-kabilaan din ang tila away politika sa pagitan ng mga mambabatas. Kaugnay nito ang paglabas rin ng ilang mga ugong-ugong, gayon din ang mga mungkahing snap elections para sa umano'y espasyong clean slate sa pamahalaan. Sa pagtatapos, nanawagan si Goytia sa publiko na magkaisa at magtulungan, gayon din ang magbigay ng suporta sa kapulisan sa halip na pagdudahan ng kanilang hanay. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala sa pagdinig ng Senate Finance Subcommittee E na pinamunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa nitong Martes, ipinanawagan ni Defense Secretary Gilberto Guibot Chodoro Jr. ang amyendasyon ng Modernization Law. Anya, ang 15-year horizon ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program ay masyadong mahaba at hindi praktikal. Ang mungkahing ito ay nag-ugat matapos aminin ni Chodoro na mahirap ipursige ang naturang programa dahil nagbabago anya ang costing taon-taon, depende sa supply at depende kung may digmaan sa ibang lugar. Kaya naman ilan sa mga items na kasama sa programa ang hindi na nila sinusunod dahil sa sayang lamang umano sa pera. Tugon ni De La Rosa, dapat na pag-aralan itong mabuti dahil nawawalan anya ng saysay ang isinasagawang batas. So useless kasi gagawa tayo ng batas. Tapos pagdating, bago namin yung ginawa yung batas na yan, galing yan sa inyo. Proposal yan galing sa executive. Ginawa namin ng batas, pagkatapos balik sa inyo, kayo rin mag-implement. Hindi nyo ma-implement because of funding gaps, hindi nyo nakita yung problema pala na hindi pala kaya ito. So nagiging from law na may ngipin, nagiging parang wishful kung na lang ito, na batas, how we wish na ma-implement natin ito pala. So dapat yung ating pang-repeal dyan, yung ipapalit natin is siguruhin natin na ma-address natin yung problema. Matapos naman ang pagkilala kay dating DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla bilang kasalukuyang ombudsman, nagbigay panawagan ang Makabayan Bloc sa Kongreso sa kabila ng mga anomalyang kinahaharap ng pamahalaan. Tungkaya ng ulat mula kay Jade Buhoy. Ang hinahanap natin, pananagutan sa forma ng pagpapangalan, pagkakaso, at pagkukulong lang lahat ng mga sangkot sa korupsyon. Matapos itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang bagong ombudsman, ay nanawagan ang Makabayan Bloc sa Kongreso na isulong nito ang katapatan at katotohanan sa pamahalaan. Matatandaang pinalitan ni Remulla si dating ombudsman Samuel Martires na matapos ang kanyang 7 taong termino noong Hulyo.
Ayon pa sa PCO, nananatiling matatag ang administrasyon laban sa kontra-korupsyon sa lahat ng antas ng pamahalaan. Kaugnay nito, inaasahang pangunahan ni Remulla ang pagpapatupad ng mga hakbang para sa higit na transparency at integridad sa serbisyo publiko. Ayon pa sa partido, nararapat na matiyak na ang hustisya ay may papatupad ng patas at mahusay para sa lahat. Kailangan natin ng ombudsman na kikilos. Dapat agad nasimulan ang investigasyon upang mapanagot lahat po ng may kinalaman sa confidential at intelligence funds sa ilalim ng Office of the Vice President Sara Duterte. Gayun din yung mga flood control projects, hindi lang ngayong Marcos Jr. administration, kundi maski pa itong mga nakaraan na administrasyong Duterte. Ayon naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hamon para kay Remulla na hindi magkaroon ng panig sa pagbabantay ng laban sa korupsyon sa bansa. Aniya, kinakailangang managot ang lahat ng sangkot bilang proteksyon sa pondo ng bayan. Expectation sa ombudsman ay iimbestigahan at pananagutin lahat ng may involvement sa flood control and other corruption cases. Sa bahagi naman ng sektor ng kabataan, ipinahayag ng kinatawan na si Attorney Rene Co na maging aktibo sa pagsukpo ng katiwalian ang bagong talaga. Aniya, hinahamon ng kanilang hanay na walang panigan sa nasabing anomalya at manatili ang pagpanig sa panawagan ng taong bayan sa hustisya para sa bansa. Hinahanap din ng taong bayan yung pagbabalik ng nakaw na yaman na noon pa sinimulan ng First Family under the Marcos Sr. dictatorship and now under the presidency of Marcos Jr. at lahat po ng district engineers, DPWH officials, lahat ng nagpakasasa sa yaman gamit ang kaban ng bayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, nanawagan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nagnanais magboluntaryo para sa second wave ng produksyon ng Family Food Packs o FFPs sa Visayas Disaster Resource Center ngayong araw upang agarang maipaabot ang tulong sa mga Cebuanong apektado ng naganap na 6.9 magnitude na lindol noong September 30. Para sa mga gustong makibahagi, magdala ng sariling pagkain at inuming tubig at ugaliing magsuot ng maayos o angkop na kasuotan. Upang makapagparehistro, iskan lamang ang QR code na naka-flash sa inyong screen. Sa iba pang balita, nakatakdang maglaan ng 32 billion pesos ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa mahigit 5,000 na residente sa Kalayaan na apektado ng bagyong Nando. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Bel Medina. Nakatakdang maglaan ang Department of Labor and Employment o DOLE ng 32 million pesos para sa 5,750 residente na nasalanta ng bagyong Nando sa Calayan sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program. Matatandaang matindi at malaking pinsala ang iniwang bakas ng bagyong Nando noong September 22 sa lugar, lalo na sa sektor ng agrikultura at kabuhayan. Magsisimula ang implementasyon ngayong Oktubre kung saan makikinabang ang mga manggagawa mula sa 13 coastal towns sa Cagayan at 6 na munisipalidad sa Batanes. Ayon sa DOLE, ang Calayan Town ang tatanggap ng pinakamalaking alokasyon na may 1,500 benepisyaryo. Habang sa Batanes naman ay tinatansyang nasa 200 benepisyaryo, 70 naman sa Ivana at 6 na po sa bayan ng Mahataw, Sabtang at Uyugan. Samantala, 350 benepisyaryo naman sa Apari, Claveria at Gonzaga at 300 naman na benepisyaryo mula sa Abulog, Ballesteros, Bugay, Camalanigan, Pamplona, Santa Ana, Santa Teresita, Sanchez Mira at Santa Praxedes. Sa ilalim ng TUPAD program, ang mga apektadong residente ay magsasagawa ng 15 days of short-term community work tulad ng clearing operations at pagkukumpuni sa unang kalahati ng Oktubre. Ang inisyatibang ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand
Marcos Jr. na layong magbigay ng agarang kita habang sinusuportahan ang pagbangon ng mga apektadong lugar. Ayon sa DOLE, titiyakin nilang mabilis na maipaabot ang tulong ng walang delay, habang patuloy ang assessment upang matukoy ang karagdagang serbisyong kailangan sa mga nabanggit na lugar. Rhea Bel Medina para sa Golden Nation Network. Samantala, bilang aksyon sa pinsalang natamo, patuloy na iniinspeksyon ng MMDA at lokal na pamahalaan ang Navotas Navigational Gate upang matugunan ang nararapat kumpunihin dito. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Bunsod ng umano'y pinsalang dulot ng barge na ipinilit pinasok sa gate ng Navotas Pumping Station ay nagsagawa ng inspeksyon ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa paligid nito. Ang nasabing pinsala ay dulot ng barge na ipinilit ipasok at hinila ng dalawang tugboat matapos itong tumama sa floodgate na matatagpuan sa Barangay Tansa sa Navotas City noong buwan ng Hunyo at nitong Martes din, October 7. Ang floodgate ay nagsisilbing harang upang matigil ang agos ng tubig mula sa Manila Bay na umaapaw sa ilog ng Navotas at Malabon tuwing high tide o malakas ang ulan. Ayon naman kay MMDA Chairman Don Artes, ang floodgate ay nagagamit pa rin bagamat kinakailangan pang obserbahan kung gaano kalala ang pinsalang natamo. Samantala, isa sa mga nagdulot pa ng pinsala ay napag-alamang MB Mona Linda 98 kung saan ang dineklarang draft o ang sukat ng nakalubog na bahagi ng barko ay hindi tugma sa isinumiting draft noong naganap ang insidente. Kaugnay nito, iniangat naman ang gate upang matingnan kung ang bahaging nagkokontrol sa pag-angat at pagbaba ng gate ay apektado. Pahayag pa rito ni Artes, mayroong posibilidad na magdadagdag pa ng isang floodgate bilang reserba. Dagdag naman dito ni Mayor John Ray Tiangco, mahalaga ang pagpapanatili ng floodgate. Ito ay upang maproteksyonan ang kanilang lugar at mga mamamayan. Aniya, bilang solusyon sa natamong pinsala ay nakipag-ugnay na sila sa mga may-ari ng barko upang makapagbigay ng paliwanag. Dagdag pa ng alkalde, kanila na ring tinatrabaho ang paglilinis at dredging operation sa lugar upang mabawasan ang kalat na nagdadagdag ng pinsala at pagkasira ng floodgate. Kaugnay nito, nagsagawa din ng solid waste management para sa mga estudyante ng Navotas at mobile materials recovery facility para mahikayat ang mga residente na mag-recycle kapalit ng libreng grocery. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ang pagpapaliban ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary election ngayong Oktubre dahil ito ay paraan para mas makapaghanda at masiguro ang tapat na halalan sa susunod na taon. Ito ay ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Carlito Galvez. Para sa iba pang detalye, tunghayan ng ulat mula kay Jovi Rodriguez. The Bangsamoro peace process remains strong and robust. As I have told earlier, it continues to accelerate with all joint peace mechanisms implementing the deliverables to the letter and the spirit of the Bangsamoro Peace Agreement. Since the signing of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro or CAB in 2014, the Bangsamoro peace process has achieved numerous milestones that have brought greater peace and development in the region and its people. In fact, makita natin talaga peaceful na ang Sulu, peaceful na ang Tawi-Tawi, peaceful na ang Basilan, and also yung Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, also reaping with a very low poverty incidence of 9. So nakikita natin na marami talagang nangyari na sa peace process. Yan ang pahayag ni Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Carlito Galvez, sa gitna ng pangamba na posibleng epekto ng pagliliban ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary election sa kapayapaan sa Mindanao. Bukod pa rito, nanawagan si Secretary Galvez sa kanilang peace partners at iba pang sektor na suportahan ang mangyayaring BARM election sa susunod na taon. Hindi naman nakitaan ni Secretary Galvez ng masamang epekto ang postponement o pagliliban ng BARM parliamentary election, kundi anya mas maganda ito bilang preparasyon sa mas matapat na halalan para sa susunod na taon. Malaki po ang naging impact dahil kasi nagkaroon po tayo ng pushback ng 6 months. Pero nakikita natin, yun nga, mas maganda rin na merong mga delay na ganito para at least magkaroon tayo ng perfection dun sa legal infirmities ng tinatawag nating Bangsamoro Act.
And I think it will give more time for the transitioning of the farm, considering that more time na maibigay sa kanila, mas maganda yung preparation. Nagkakaroon ng continuous engagement with the LGUs para at least we can assure that there will be an honest and peaceful elections this coming March. Matatanda ang kamakailang inanunsyo ng Korte Suprema na hindi na matutuloy ang parliamentary election matapos itong opisyal na ideklara na labag sa konstitusyon ang naturang Bangsamoro Act 77 o ang batas na naglilipat ng 7 distrito sa parlamento na orihinal na nakatalaga para sa Sulu. Sa kabilang banda, mariin namang pinabulaanan ni Undersecretary David Diciano ang isyu kamakailan sa pagkakaroon ng kudeta laban sa pamahalaan. Anya ang Armed Forces of the Philippines o AFP ay profesional at tungkulin lamang na protektahan ng ating bayan. I think yung armed forces naman po natin is very professional na po. They will not indulge in any political activity kasi yun po ang ating AFP po ay pagtatanggol nila yung bayan natin. Siyempre, yung mga rumors about yung mga nangyayari ngayon are completely out of their mandate po. Sa usaping kapayapaan na lagay naman sa BARM, binigyang din ni Secretary Galvez na mas peaceful na ang sitwasyon ngayon sa Mindanao dahil wala na ang mga Abu Sayyaf at sumusuko na rin ang iba pang mga rebelde sa pamahalaan. Nagtatransform na anya ang mga tao galing sa culture of violence papunta sa culture of peace. Samantala sa usaping flood control projects naman, sinabi ni Secretary Galvez na nakikipag-ugnayan siya at suportado anya si DPWH Secretary Dizon kaugnay ng investigasyon sa maanumalyang flood control project sa bansa, partikular na sa Mindanao. Even though na-generalize na ang lahat sa gobyerno ay mga kurakot, we have to stand tall na marami pa rin sa mga public servant na tulad natin na talagang buo ang puso na tumutulong sa mga mahihirap. Naniniwala ang kalihim na mayroon pang matitino sa gobyerno na talagang ginagawa ang kanilang trabaho ng maayos at may prinsipyo. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Ecuadorian President Daniel Noboa nakaligtas sa tangkang pagpatay. Pideya na sa bata mahigit 6 billion pesos na shabu sa Pangasinan. Alex Ayala, naitala ang new career high world rank number 54. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.